Iginiit ni Dondon Patidongan na may hawak siyang ebidensya laban sa retiradong judge na si Felix Reyes kaugnay sa paglakad umano ng mga kaso ni Atong Ang na itinuturo niyang mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Hamon pa niya kay Reyes at kay Ang magpa-lie detector test. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos sabihin ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na si PCSO Chairman Felix Reyes ang tigaayos umano ng mga kaso ni Charlie Atong Ang, hinamon siya ng retiradong huwes na patunayan akusasyon at kung hindi ay manahimik na lamang siya. Ang tugon dito ni Patidongan, isa ring hamon. Hindi naman galing din sa bibig ko na siya ang tumutulong, galing din kay Mr. Atong Ang. Hamunin ko kayo, dalawa kayo ni Mr. Atong Ang. Magpa-lie detector tayo. Yun lang masasabi ko sa kanila. Kung sino talaga sa amin ang nagsasalita ng totoo. Git ni Patidongan, may ebidensya siya laban kay Reyes pero hindi niya inilahad kung ano ito. Isa si Patidongan sa 6 na akusado sa kaso ng missing sabongero. Kwento niya, ang retiradong huwes umano ang naglakad ng kanilang kaso. Si Judge Felix na yan, siya na mismo ang naglakad niyan. Mga judge, kinakausap niya na yan. Kaya lahat alam ko dahil sa bibig rin ni Mr. Atong Ang nanggaling yan. Ngayon kaya kong patunayan, gugulatin ko sila. Wala rin daw ideya si Patidongan na aplikante pala para sa susunod na ombudsman ang retired judge. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Ang at Sherman Reyes ukol sa mga bagong pahayag ni alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sakaling mapatunayang buto nga ng tao, isa sa ilalim sa DNA testing ang mga nakuhang buto sa Taal Lake. Ikukumpara yan sa DNA samples ng mga kaanak ng nawawalang mga sabongero. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ilang sako na ng mga buto ang naiahon mula sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas sa gitna ng isinasagawang search and retrieval operation para sa mga missing sabongeros. Pero mga butong ito, hindi pa malinaw ngayon kung buto ba ng tao o hindi. Kaya kailangan pang sumailalim sa forensics examination. Ayon sa Department of Justice, kung lalabas sa eksaminasyon na buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake, ikukumpara ang DNA nito sa mga DNA sample na sinimulan ng kunin mula sa mga kaanak ng missing sabongeros. This will be subjected to a DNA test. The DNA matching is actually underway. Kumbaga, ang gagawin po natin, kukunan natin ng DNA samples ang mga kamag-anak ng mga nawawala at imamatch ho natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin kung sakali. Kung hindi naman daw mag-match ang DNA, iimbestigahan pa rin kung panibagong kaso na ito ng pagpatay. Sabi rin ng DOJ, kukonsultahin nila ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Nakipag-ugnayan na rin ang GMA Integrated News kay Fortun at pinadala ang larawan ng unang naiahon na mga buto. Base raw sa mga litrato, mahirap daw maglabas ng konklusyon. Definitely, you cannot do a thorough examination on site. Dadalhin mo yan sa laboratory mo, most likely a morgue. Sa akin yan, pa-x-ray ko. To be sure. Kung mapapatunayang sa tao daw ang buto, sabi ni Fortun, isipin mo agad, hindi yan adult na siniksik sa sako kasi hindi kaya. So ano yan? Disarticulated, dismembered, remains, skeletal remains na ba or parts na siniksik mo sa sako. Between burning and burak, I would prefer burak kasi mahuhugasan yung buto, kung buto nga yan. Kasi kung burning yan, medyo lumalabo ang DNA testing. Sabi rin ni Fortun, handa siyang tumulong sa mga otoridad. May panawagan siya sa mga team na nagsasagawa ng retrieval operations. Sana raw ay maging maingat sila sa pagbubukas ng mga pinaglagyan sa mga buto. Ilatag mo yung body bag dun sa ground. Tapos kailangan mo buksan yung sako. Sige, hiwa ka ng konti, silipin mo. Pero nasa loob ng body bag. I wonder if there was even a doctor there
on site or someone in charge. Sabi ng DOJ, bukod kay Julie Dondon Patigonan, meron pa silang impormante na nagtuturo kung saan maghahanap ang Philippine Coast Guard. There are other locals that have given similar information. Dahil lumutang nga po itong si whistleblower, biglang nagsilabasan din dun sa local area. Merong minark ang Philippine Coast Guard na 2 site, no, kung saan may nakapkapan na mga sako. Pinagtutulungan daw ng PNP, CIDG at NBI ang investigasyon. May prosecutor din sa lugar para sa mabilis at maingat na investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. 22 days to go bago ang highly anticipated GMA Gala this year. At almost ready ang grand event at meron na tayong preview sa details, including the menu. Pati Kapuso stars ready to serve looks at may hint sa kanilang magiging attire. Makichika kay Nelson Canlas. August 2 is not just another Saturday. On that day, all eyes are on one event kung saan magsasama-sama ang pinakamaningning sa industriya ng showbiz, the GMA Gala 2025. Ngayon pa lang, getting ready na ang mga namamahala nito, kabilang na si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. I'm excited personally to see how our stars will level up what they're wearing, their styling. So I'm very excited to see that. And every gala, I see them just mingling, enjoying each other's company, and sana ito talagang maging opportunity again for them to just be themselves and enjoy friendship, enjoy the feeling of family. At less than 1 month to D-Day, tiniyak ng mga nasa likod nito ang isang hindi malilimutang event. Since we are celebrating, GMA is celebrating their 75th anniversary this year. Yes, Diamond Anniversary. So it's going to be bigger and I would say more unique and syempre mas bongga. All preps na rin sa 3-course meal na isa-serve sa grand event. Ang mga ingredients flown in pa from abroad. The guests can expect first freshness, first class produce like the beautiful shrimps from Vietnam, the tenderloin from the US, the flour from Indonesia for our soup. It's all about glamour, it's all about quality, it's all about GMA. At syempre, expect nothing but glam sa gaganaping red carpet sa grand event. Sa mga tinanong naming stars, yes, may gown na po. May theme ulit siya. And yun lang po. may theme kasi every time I do a gala, may kwento yung ginagawa ko. May kwento yung gown. Share na akong vision na sana. Ang maganda kasi yung gusto kong gown. Simple lang sa amin, suit and tie lang naman eh. So mahalaga lang sa amin, mag-sharpen yung dating namin, maging dapper talaga pagdating sa gala. Ang ex-PBB housemate na si Michael Sager, excited nang makasama ang kanyang housemates sa bahay ni Kuya na dadalo rin sa GMA Gala. At para sa natatanging gabing yun, we'll go classic again but lagyan natin ng konting twist para special. Si Shubi Etrata naman, gusto ko classic, may iba din tayong atake ba? Ganun. Kaya pakitaan ko sila na pwede tayong mag-high fashion. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, magiging maulan kaya ngayong weekend? Alamin natin kay GMA Integrated News Weather Presenter, Amor La Rosa. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, paghandaan pa rin po ang mga pag-ulan lalo't magtutuloy-tuloy ang epekto ng habagat sa bansa ngayong weekend. Kung kagabi 3 pa po ang low pressure area na minomonitor natin, ngayon 1 na lamang po yan. Ang natitirang low pressure area, yun pa rin pong dating bagyong Bising na nandyan pa rin sa bahagi po ng China. Inaasahang hihina rin naman yan at malulusaw ayon po sa Pag-asa. Yung isa pang LPA, nandito po yan sa may bandang itaas ng PAR kagabi, nag-dissipate o yan po ay nawala na. Habang yung LPA naman, dito po sa may silangan ng extreme Northern Luzon, lumakas at isa na po yung ganap na bagyo. Huli itong namataan ng Pag-asa
pag-asa, 1,920 kilometers silangan po yan ng silangan east-northeast po ng extreme northern Luzon at yan po ay kumikilos. Inaasahan po natin pakanluran sa ngayon pero sabi po ng pag-asa, mababa naman yung tsansa na pumasok pa yan dito po sa ating PAR dahil posible po na magbago yung direksyon patungo po yan dito sa may south of Japan sa mga susunod na araw. Gayunpaman mga kapuso, mararamdaman pa rin po yung epekto ng hanging habagat o yung southwest monsoon dito pa rin sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kaya asahan pa rin ang mga pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may mga kalat-kalat na ulan pa rin. Dito po yan sa Luzon. Pero mas maraming mga pag-ulan, concentrated po yan dito sa may Mimaropa at pati na rin sa malaking bahagi po ng Bicol Region. Posible ring ulanin ang ilang bahagi po ng Visayas at ganun din ng Mindanao. Bukas ng umaga, may mga pag-ulan po dito sa may Palawan, pati na rin po dito sa western sections ng Visayas at ganun din sa malaking bahagi po ng Mindanao. Meron po tayong nakikita na nagkukulay orange and red sa may Zamboanga Peninsula. Ibig sabihin po niyan, yan po ay heavy to intense rains. Sa hapon naman, mas malaking bahagi na po ng Luzon ang uulanin. Inaasahan po natin may mga malalakas sa pag-ulan sa ilang probinsya po dito sa may northern at pati na rin sa central Luzon. Posible rin po yung maranasan dito sa Visayas, lalong-lalo na sa western at central portions, ganun din sa halos buong Mindanao. Doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil marami po ang makakaranas ng matitinding buhos ng ulan. Bahagyang mababawasan po ang mga pag-ulan sa linggo po yan ng umaga. Halos wala po mga kulay sa mapa. Pero pagdating po ng hapon, may chance po ulit ng mga pag-ulan sa halos buong Luzon po yan at malaking bahagi pa rin ng Visayas at ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin pong magka-thunderstorm sa ilang lungsod ngayong gabi po o kaya naman mamayang madaling araw. Posibleng maulit po yan pagsapit ng weekend, lalong-lalo na po bandang hapon o kaya naman sa gabi. Kaya magdala po ng payong kung may lakad. Samantala, ayon po sa pag-asa, may panibagong LPA na posible pong mabuo dito sa Pacific Ocean. Posible po yang pumasok dito sa PAR at habang lumalapit po yan, ay may tsansa po na maging bagyo. Patuloy po natin yung tututukan sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Ilang influencer at content creator ang tinukoy ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na nag-e-endorso ng illegal online gambling sites. Apela ng CICC, kusa na nilang tanggalin ang kanilang mga post bago sila aksyonan. Nakatutok si JP Soriano. Kung panay-scroll ka sa social media, malamang lumabas na sa feed nyo ang ilang kilalang social media influencers na nanghihikayat o nagpo-promote ng online gambling platforms. Pero sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, may natukoy daw na mga influencer na illegal online gambling sites ang ini-endorso. Several influencers and content creators promoting illegal gambling content have also been identified. Gaya ho nung sinasabi ni Ronald, may naabutan pa kami nagla-live. Kaya mensahe sa kanila ng CICC. Itanggalin nyo na ho, i-take down nyo, magkusa kayong i-take down yung mga content na pinutap nyo with regards to promoting these illegal online activities. So, up to today, nakikiusap pa rin ako sa inyo. Starting next week ho, CICC will take action. Sabi ng CICC, handa silang kasuhan ang mga influencers na ito kung mapapatunayang nilabag nila ang batas sa panghihikayat na tumaya sa iligal na online sugalan. Sa Lunes, kapag di raw tinanggal ng mga influencers at social media personalities ang mga contents nila, sasadyain na raw nila ang mga ito para iabot ang formal na abiso sa kanila. Hindi pa pinangalanan ng CICC ang mga social media influencers at hindi pa rin nila binanggit kung may mga artista ring kabilang dito. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na raw ang CICC kay PNP Chief General Nicolas Torre at nanawagan na rin sa BIR upang silipin ang kinikita at kung nagbabayad ba ng buwis ang mga naturang influencers. Ang utos ng CICC ay kasunod ng direktiba ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na nag-uutos naman ng agarang pagbaklas sa mga billboards at iba pang uri ng patalastas na nagpo-promote ng online gambling. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Kamara at Senado kaugnay ng prosesong pinagdaanan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga gustong linawin ng Korte ang tila pagkaantala sa pag-transmit ng naunang 3 impeachment complaints sa House Speaker. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang gustong malaman ng Korte Suprema sa utos nito sa Kamara at Senado, ano na raw ang nangyari sa unang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto rin malaman ng kataas-taasang hukuman ang eksaktong petsa kung kailan inendorso ng mga miyembro ng Kamara ang mga impeachment complaint at kung ilang session days ang lumipas bago na-transmit ang mga ito sa Speaker of the House. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024 ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint. December 4, 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong complaint. Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos niyan hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang unang 3 reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Hinihingi rin ng Korte Suprema ang tugon ng Kamara kung may kapangyarihan ba ang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan itatransmit sa Speaker ang impeachment complaints at kung may otoridad ang Secretary General na tumangging i-transmit ang mga ito. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap nila ang notice mula sa Korte Suprema kahapon at nabasa na ito ng ilang House impeachment prosecutor. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara, isinangguni na nila ito sa Office of the Solicitor General at sisiguruhing may isusumitin nila ang tugon sa loob ng panahong itinakda ng Korte Suprema. Nang tanungin si Velasco kung bakit hindi niya agad trinansmit ang unang 3 impeachment complaints, sagot niya, Hindi kasi nga nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba, na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-i-endorse. They requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3, 1/5 House members. Ayon sa Secretary General ng Kamara, walang nilabag na rules of impeachment ang kanyang tanggapan at ang Kamara. Kasi nga, under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the SecGen and they will be referred at the time na okay na. Wala naman kasing timeline din yung from the SecGen to the Speaker eh. Pero sir, nakalagay kasi doon immediately after nyo mag-verify. Yeah, immediate. Pero wala naman time yun. Parang yung sa forthwith yan, di ba? Sa forthwith, wala rin timeline dun eh. Trial shall proceed forthwith, wala rin timeline. So it's up to the interpretation of the official concern. Pero bukod sa mga ito, nais ding malaman ng Korte Suprema kung sino ang nagbalangkas ng Articles of Impeachment na trinansmit sa Senado, kung naipakalat muna ito sa mga kongresista at kung nabigyan sila ng panahon para basahin ang mga charges at ebidensya bago nila ito susugan. Ang utos ng Korte Suprema ay tugon sa inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kumekwestiyon sa ika-4 na impeachment complaint. Ayon sa isang kongresistang pumirma sa Articles of Impeachment, kabisado ng maraming kongresista ang Articles of Impeachment dahil galing yon sa mga pagdinig na kanilang isinagawa. Nabigyan din anya sila ng sapat na panahon para pag-aralan ng reklamo. Alam ko inilalaman ng impeachment because we were the ones that actually investigated that. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa eh. Sa akin, napag-aralang mabuti naman ng prosecutor's team ang nilalaman ng impeachment case na yan. And the fourth impeachment complaint, binigay naman sa bawat congressman yan, the copy.
Ayon naman sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ihahanda na raw ng Senado ang tugon nito, bagamat karamihan anya na mga hinihinging impormasyon ng Korte Suprema ay konektado sa procedure sa Kamara. Kinumpirma rin ng Office of the Vice President na nakatanggap sila ng kopya ng notice mula sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hindi hadlang ang kahirapan sa matatayog na pangarap ng mga kabataang aming nakilala sa Capiz at Negros Occidental. Kulang man sa gamit, nananatili silang pursigido sa pag-aaral. Kaya bilang suporta, hinatiran sila ng school supplies ng GMA Kapuso Foundation. Sa dagat, halos umiikot ang buhay ng maraming taga-Capiz. Hindi na yan katakataka dahil ang Capiz tinaguriang seafood capital ng bansa. Tuwing papalaot nga ang mga ngisdang si Lilin, pinalalakas siya ng hangaring mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak. Kahit mahirap, basta makatapos lang sila ng pag-aral. Diploma rin sa kolehiyo ang pangarap ng ilang kabataang nahihilig sa sports sa Barangay Roberto S. Benedicto naman ng La Carlota, Negros Occidental. Ilan sa kanila nagkampiyon pa sa tennis sa palarong pambansa. Ang pag-asa ng 8 taong gulang na si Xander, makakuha siya ng sports scholarship sa college. Makakatulong anya ito sa pamilya, lalo sa amang nagtatrabaho sa sugar mill. Nagagamit talaga nila ito sa kanilang pag-aaral kasi libre ang pag-aaral nila. Ngayon, may mga 4 na player ako nandyan sa college sa Bacolod, free tuition. Suportado ng GMA Kapuso Foundation ang bawat pangarap ng mga kabataan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating unang hakbang sa Kinabukasan Project, 9,200 na kinder at grade 1 students sa Capiz Negros Occidental at Negros Oriental ang nahatira natin ng kumpletong gamit pang-eskwela. Nagsisilbing inspirasyon sa mga bata. Magastos ng mga magulang para sa supplies. Pwede nang magastos sa ibang pangangailangan. Karamihan sa mga magulang ay financially hard up, no? Kasi off-season na yun ng milling. Malaki talaga ang naitulong. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.